So yun, what's up mga kadabs. Bali, dito tayo ngayon para i-review natin tong battery ng ating DeWalt na nabili sa Shopee. So ang nakalagay kasi dito is 48 volts ito. Ayan o, 48 volts lithium iron. So dito naman sana niya is 48 volts yan. 48 volts max XR DeWalt. So i-turn down natin to o turn down yung battery natin. Bubuksan natin. I don't know kung correct yung ating term na turn down, pero bubuksan natin to para ma-check natin kung legit siya na 48 volts at saka kung ilang lithium iron ang laman niya. So ayan. Hindi ko na ipapakita yung pagbukas nito. Bali, ang ginawa ko dyan, gumamit tayo ng ito, mini screw. Ayan, na marami na siya. Tapos ang ginamit natin dyan itong 5 star or yan, yung may kanto na T9 yung nakalagay sa kanya. So hindi ko na ipapakita kung paano ko binuksan siya, pero T9 ang gamit natin dito na screw, hindi Phillips screw tsaka hindi flat screw. So para hindi na humaba yung video natin, hindi ko na pinakita. Bali, binuksan ko na to. Itong hindi ko pa binuksan. So yan, guhulugan na yung mga screw nya. Ito yung screw nya, hindi siya Philip. So the moment of truth kung totoong ilang volts to, kung 48 volts. So ayan yung laman niya, spring. Kasi magaan lang siya, kaya ako na magbukas nito. Yun, magaan lang siya kaya natin binuksan. So ayan, ang laman niya na lithium battery is 1, 2, 3, 4, 5. Ang specs ng battery natin is 16850. Yan, 16850, 1500 milliamp. So 1.5 amp. So 3.7 volts. 3.7 times 5 is 18.5 volts. So ang pinaka battery natin, yung battery power total niya is 18.5 volts pag full charge. So pag low bat to siguro nasa 15 na lang. Titest gamit tayo ng digital tester. Ayan, may digital tester tayo dito para ma-prove natin kung ilang volts talaga. So ito, 5 battery siya na 18650 na 1500 milliamp, 3.7 volts. So iti-test natin to. Naka-series lang to kasi ito may red wire tsaka black wire. Ito yung negative side at positive side. Bali series lang siya na connection. So ito yung pinaka BMS niya. Check natin. Sa settings natin sa ating digital tester is volts. So automatic yan mag AC or DC. So ayan, test natin dito. So ayan, 20 volts. So kaya 20 volts to kasi yung ating battery pag fully charged siya is 4.2 niya volts, pinaka full charge niya. So 20 volts is goods na siya kasi ginamit naman natin to. Siguro ang pinaka full charge ng battery is so 4.2 is nasa 4.5 21 volts. So 4.2. So mga 20 volts pinaka minimum. So
So sa 3.7 naman, ito capacity niya is 18.5 lang. So pag pinakalubat siya, discharging niya is 15 volts. Pinakalubat nito. So ito yung BMS niya. Pwede natin charge dito yung USB o USB DC connector yan. Tapos test natin dito kasi dalawa lang naman yung nakakonect dito sa ating impact range. Yan, dalawa lang. Ibig sabihin itong magkabilaan lang. So itong magkabilaan lang. Check natin dyan. Same lang din to ng pag-check dito. Yan, 20 volts. 20.22. Yan, 20.23 din doon. 22 din. So, paano natin malalaman? Each individual ng voltahe ng ating battery niya 5. Ganito lang. Since positive to, ito yung negative side. Positive side. Negative side, positive side. 4 volts. So, 4 volts siya. Ito is pangalawang battery is 4 volts din, 4.5. Pangatlo 4.5 din dito. Yan, 4.05 din. Yan, sana nakikita nyo yan, yung dito. So yun lang mga kadabs. Shinare ko lang to sa inyo kasi sobrang gaan. Medyo nag-ano din tayo. Interested din tayo. Nagka-interest din tayo baklasin yung battery charger nito na DeWalt na 48 volts max. Yung totoo niya ay nasa 20 volts lang pala. So itong sticker na to siguro masasabi kong peak kasi hindi totoong 48 volts siya. Siguro itong DeWalt din is hindi rin 48 volts to. Yan, may nakalagay dyan na 48. 20 volts lang din siya capacity niya kasi common din naman na impact range is 20 volts lang din talaga. So ito pwede natin i-upgrade to ng amp capacity. Dagdag tayo dito. Ang gagawin natin dalawang parallel, 2 parallel tapos 5 series. Pero wala pa tayong gamit pang wheel. So ganyan lang muna siya. Pag nakabili tayo ng gamit, pwede upgrade natin to. So yun lang palang ano nito is capacity is 20 volts, 1500 milliamp, 1.5 amp. So yun lang mga dabs. Thank you for watching and bye bye.